Nagmamadali si Gabriela, Gabby Reyes, habang buhat ang sanggol niyang si Mateo sa isang braso, ang isa naman ay nakakapit sa kamay ng kakambal nitong si Maya. Malalim na ang gabi at ang pagod ay bumabakas na sa kanyang mukha. Kanina pa kasi sumasakit ang tiyan ng panganay nilang si Marco, at kahit anong subok niyang gamot ay hindi tumatalab. Mama, masakit pa rin po, sambit ni Marco, ang boses ay mahina at halos pabulong. Niyakap siya ni Gabby. Kaya mo yan, anak. Malapit na tayo sa ospital. Konting tiis pa, ha? Muling umaray si Marco. Namumutla na ang kanyang labi at halos wala na siyang lakas magsalita. Nataranta si Gabby. Isang gabi pa lang ang lumipas nang matapos niya ang kanyang shift sa maliit na bakery na pinagtatrabahuhan. Gusto niyang magpahinga, pero hindi niya kayang ipagpaliban ang pag-aalala para sa mga anak. Nang makarating sila sa emergency room, halos himatayin si Gabby sa pagod at pag-aalala. Isang nurse ang agad na lumapit at inasikaso si Marco. Ipasok na po natin sa loob, ma'am. Doktor, sigaw ng nurse. Biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang matangkad na lalaki, suot ang kanyang scrubs at maskara. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit puno ng otoridad ang kanyang presensya. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay pamilyar. Biglang nanindig ang balahibo ni Gabby. Hindi niya sigurado kung dahil ba sa takot o sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Nang dahan-dahan tanggalin ng doktor ang kanyang maskara, parang gumuho ang mundo ni Gabby. Bumungad sa kanya ang mukha ng isang tao na 5 taon na niyang pilit kinakalimutan, 5 taon na niyang pilit tinatakasan. Si S.A. Miguel Migs Santiago. Ang dating Aldrin ng kanyang buhay. Nagkatitigan sila. Sa mata ni Migs, nakita ni Gabby ang pagkabigla, pagtataka, at isang bahid ng pagkilala. Sa kanya naman, tanging panginginig at matinding pangamba ang naramdaman. Paano? Paano nangyari ito? Bakit ngayon pa? Gabby, bulong ni Migs, tila hindi makapaniwala. Pinilit ni Gabby na maging kalmado, kahit na halos mawalan siya ng hininga. Siya ang anak ko, Dos. Masakit ang tiyan niya. Pilit niyang iniwas ang tingin, ngunit ang mga mata ni Migs ay nakatitig lamang sa kanya at pagkatapos ay bumaba sa mukha ni Marco. Tinitigan ni Migs si Marco. Matalim ang tingin niya, animoy inaarok ang bawat detalye ng mukha ng bata. Ang ilong, ang labi, ang hugis ng mata. Napansin din niya ang kakaibang kulay ng balat ni Marco na tila mailahing banyaga. Kailangang masuri agad, sabi ni Migs at agad niyang kinuha si Marco mula sa stretcher. Habang buhat niya ang bata, napansin niya ang peklat sa kilay ni Marco, ang kaparehong peklat na nasa kanya at sa mga Santiago. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Naglakad si Migs papasok sa emergency room, ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Gabby, muli siyang lumingon. Gabriela, anak mo ba yan? Tanong ni Migs, ang boses ay puno ng pagdududa at isang kakaibang emosyon na hindi kayang unawain ni Gabby. Naiwan si Gabby na tulala. Ang tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng matinding kulo sa kanyang dugo. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya akalaing ganito kabilis. At hindi niya akalaing si Migs mismo ang makakakita. Ang sikreto na kanyang itinago ng 5 taon ay tila babalik at sisingilin siya ngayon. Hindi mapakali si E.K. Miguel Migs Santiago. Gabing-gabi na pero gising na gising pa rin ang diwa niya. Ang mukha ni Gabby, at higit sa lahat, ang mukha ng bata, si Marco, ay patuloy na gumugulo sa isip niya. Ang peklat sa kilay ni Marco ay halos kapareho ng peklat niya at ng peklat ng yumaong kapatid niyang si Lena. Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Kinabukasan, parang zombie si Migs sa trabaho. Ang bawat pasyente na nakikita niya ay nagpapaalala sa kanya kay Marco. Ang bawat tingin ay nagpapabalik sa kanya sa mga mata ni Gabby, puno ng galit at pagtatago. Nilingon niya ang office cubicle niya at hinanap ang isang lumang box na nasa ilalim ng kanyang desk. Doon nakatago ang mga lihim niya sa nakalipas na 5 taon. Binuksan niya ang box. Naroon ang mga lumang litrato nila ni Gabby, ang mga sulat na hindi niya natapos basahin, at ang munting singsing na balak sana niyang ibigay. Bawat item ay isang saksak sa puso niya. Naalala niya ang biglang paglisan ni Gabby, ang walang paalam na pagkawala nito, at ang matinding sakit na naramdaman niya noon. Pero bakit? Bakit niya siya iniwan ng ganun?
Ano ang dahilan? Si Migs, may pasyente po kayo, tawag ng nurse, nagpabalik sa kanya sa realidad. Nang matapos ang kanyang shift, imbes na umuwi, nagpunta si Migs sa record section ng ospital. Gamit ang kanyang koneksyon, nakuha niya ang impormasyon tungkol kay Gabriela Reyes at sa kanyang 3 anak. Maya, Marco at Mateo. Magkakasabay ipinanganak. Triplets. Lalo siyang kinabahan. Naghanap siya ng mga litrato ng birth certificate. At doon, lalo siyang nagulat. Ang mga petsa. Ang hitsura ng mga bata. Lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. Hindi kaya, bulong niya sa sarili, ang kamay ay nanginginig. Kinagabihan, may family dinner sa bahay ng mga Santiago. Ang nanay niya, si Doña Consuelo, ay laging may inilalatag na future wife para sa kanya. Ngayon, si Atty. Melissa Ramos, ang anak ng isang senador. Miguel, hindi mo na dapat pangsayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Ang Santiago Hospital ay nangangailangan ng tagapagmana. At kailangan mo ng isang asawang makakatulong sa iyo sa lipunan, sabi ni Doña Consuelo, habang matalim ang tingin kay Migs. Naaalala mo ba ang nangyari noon? Ang babaeng iyon muntik nang sirain ang pangalan natin. Umiwas ng tingin si Migs. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang latigo na humahampas sa kanyang balat. Nay, please. Hindi po iyon ang pinag-uusapan natin ngayon. Iyan ang pinag-uusapan natin. Ikaw lang ang natitira kong anak, Miguel. Huwag mong bigin ang iyong kapatid na si Lena. Ang kanyang alaala ay nasa iyo, patuloy ni Doña Consuelo, at alam ni Migs na ginagamit na naman ng ina ang kanyang guilt. Ang pagkamatay ni Lena ang pinakamalaking bigat sa dibdib ni Migs, at laging ginagamit iyon ng kanyang ina para manipulahin siya. Kinabukasan, matapos niyang iwan ang isang bulaklak sa puntod ni Lena, naglakas loob si Migs na pumunta sa ospital kung saan nagtatrabaho si Gaby. Nakita niya itong nagmamadali, naglilinis ng mga mesa sa cafeteria. Mukha itong pagod, pero may matinding determinasyon sa mga mata nito. Lumapit si Migs. Gaby. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Gaby, walang emosyon ang mukha. Wala tayong pag-uusapan, Santiago. Tungkol sa atin. Tungkol sa nakaraan. At tungkol kay Marco, pakiusap ni Migs. Ngumiti ng mapait si Gaby. Ang nakaraan. Tapos na iyon. At si Marco. Anak ko lang siya. Wala kang kinalaman doon. Ang bawat salita ni Gaby ay parang patalim na humihiwa sa puso ni Migs. Ramdam niya ang galit nito, ang sakit na nararamdaman nito. Gaby, alam kong may mali. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong may mali. Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan? Tanong ni Migs, desperado. Ikaw ang nang iwan, Migs. Hindi ako. Huwag mong baligtarin ang sitwasyon, malamig na tugon ni Gaby, at tumalikod na siya para magpatuloy sa paglilinis. Naiwan si Migs na nakatulala. Ramdam niya ang pagkakabigo, ang kawalan ng pag-asa. Pero hindi siya susuko. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang malaman kung siya nga ang ama ng mga bata. Kailangan niyang malaman kung bakit ganito ang galit ni Gaby sa kanya. Naglakad siya patungo sa apartment building na nalaman niyang tinitirhan ni Gaby. Madilim na ang paligid. Narating niya ang unit nito at narinig niya ang tawanan ng mga bata mula sa loob. Ang mga boses nila ay parang musika, pero kasabay noon ay ang sakit sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ng isang batang lalaki na sumigaw, puno ng kagalakan, Daddy. Tingnan mo ang ginawa ko. Napatigil si Migs. Siya tatay ba ako? Bulong niya, ang tanong ay umalinggaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng matinding kalituhan at pag-asa. Nagtataka si Gaby kung paano nagawa ni Migs na sundan siya hanggang sa bahay. Hindi niya napansin na may sumusunod sa kanya. Siguro, dahil na rin sa pagod at pag-aalala kay Marco. Ang tanong ni Migs sa ospital, anak mo ba iyan, ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi na ito isang tanong lang, kundi isang hinala. At alam niyang malapit nang lumabas ang buong katotohanan. Mama, masarap po ang niluto niyo, sigaw ni Maya, na ngayon ay nakaupo sa hapagkainan, kasama ang kambal na sina Marco at Mateo. Ngumiti si Gaby, pilit na itinatago ang pagkabahala. Talaga, anak? Sige, kumain ka lang ng marami para lumakas ka.
Ang mga anak niya ang kanyang mundo, ang kanyang inspirasyon. Para sa kanila, handa siyang lumaban. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Gaby para sa trabaho, may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya, bumungad sa kanya si Migs, may hawak na folder sa kanyang kamay. Napakunot ang noo ni Gaby. Alam na niya kung ano ang laman ng folder na iyon. Gaby, kailangan nating mag-usap, diretsyong sabi ni Migs, ang boses ay seryoso. Hindi ko na matitiis ang pagtatago mo. Nakuha ko na ang test. Nanlamig ang buong katawan ni Gaby. Gusto niyang isara ang pinto, tumakbo palayo, magtago. Pero alam niyang wala na siyang kawala. Wala kang karapatan. Lumayo ka sa amin, sigaw ni Gaby, pilit na pinipigilan ang luha. Pagkatapos ng 5 taon, ngayon ka babalik para kunin ang mga anak ko. Hindi. Hindi ko hahayaan. Hindi ko sila kukunin, Gaby. Gusto ko lang na maging bahagi ng buhay nila, pakiusap ni Migs, lumambot ang boses. Sila ang mga anak ko. Kailangan nilang makilala ang kanilang ama. Natawa ng mapait si Gaby. Ama. Ama ka. Saan ka nang pumunta nang kailangan kita? Saan ka nung mag-isa akong naghirap para buhayin sila? Nasaan ka nung pinili mo ang iba kaysa sa akin? Sumiklab ang galit niya, ang lahat ng sakit at pagkabigo sa nakaraang 5 taon ay lumabas sa bawat salita. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Migs. Hindi mo alam ang hirap ko. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. May dahilan ako, Gaby. Hindi kita iniwan. Hindi ko alam na buntis ka, sigaw ni Migs, desperado na ring makapagpaliwanag. Dahilan? Anong dahilan, Migs? Ang dahilan mo ba ay mas mahalaga kaysa sa sakit na idinulot mo sa akin? Sa mga anak ko. Naluluha na si Gaby. Umalis ka. Ngayon din wala kang mapapala rito. Sa mga sumunod na araw, hindi na umalis si Migs sa paligid nila. Araw-araw, nakikita siya ni Gaby sa labas ng eskwelahan ng mga bata, nakatago sa sasakyan. Nakikita niya ang matatalim na tingin ni Migs habang pinagmamasdan nito sina Maya, Marco at Mateo. Nakikita niya kung paano kinikilala ni Migs ang bawat galaw ng mga bata, ang bawat ngiti, ang bawat tawa. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa parke, nagkasakit si Mateo. Nilalagnat at namumutla. Nag-alala si Gaby at agad na dinala sa pinakamalapit na klinik. Sa kanyang gulat, si Migs ang doktor na nakaduty. Doc, si Matthew po. Nilalagnat, sabi ni Gaby, pilit na nilalabanan ang pag-aalala at ang pagkabigla. Walang sinabi si Migs. Agad niyang inasikaso si Mateo, hinawakan ang noo nito, sinuri ang lalamunan. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak, nagkaroon ng malalim na koneksyon ang mga mata niya kay Mateo. Ramdam ni Gaby ang kakaibang aura sa pagitan ng mag-ama. Matapos ang pagsusuri, nagpasya si Migs na kunan ng blood sample si Mateo para sa karagdagang pagsusuri. Habang kumukuha siya ng dugo, nagawa ni Migs na kumuha ng kaunting sample mula sa 3 bata. Hindi ito napansin ni Gaby na abala sa pag-alo kay Mateo. Nang makauwi sila, nanatili ang kaba sa dibdib ni Gaby. Alam niyang papalapit na ang katapusan ng kanyang pagtatago. Ang mga mata ni Migs, ang kanyang pagiging seryoso, at ang kanyang determinasyon ay nagpapahiwatig na hindi ito magpapatinag. Naramdaman niya ang matinding takot. Paano kung kukunin ni Migs ang mga anak niya? Paano kung aalisin niya sila sa piling niya? Hinatid ni Migs si Gaby at ang mga bata pa uwi. Bago pa man makapasok si Gaby sa pintuan, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula sa numero ni Migs. Binuksan niya. Alam ko na, Gaby. Sila ay mga anak ko. Nanindig ang balahibo ni Gaby. Bumagsak ang cellphone sa kanyang kamay. Hindi na siya makakaila. Ang katotohanan ay narito na. At alam niyang magbabago ang lahat. Hindi nakatulog si Migs ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang teksto na ipinadala niya kay Gaby at ang pagbagsak ng cellphone nito. Alam niyang tama ang hinala niya at ang test ang nagkumpirma nito, siya nga ang ama. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng katanungan sa nakaraang 5 taon ay nagkaroon ng sagot. Pero kasabay noon ay ang matinding pagsisisi. 5 taon. 5 taon siyang wala sa buhay ng kanyang mga anak. 5 taon siyang hindi nakasama sa paglaki ni Maya, Marco at Mateo.
Kinabukasan ng umaga, maaga pa ay nasa tapat na si Migs ng apartment ni Gaby. Hindi siya umalis hanggang sa makita niyang lumabas si Gaby para ihatid ang mga bata sa eskwelahan. Tumakbo siya at hinarap si Gaby. Gaby, kailangan nating mag-usap. Hindi na ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan, sabi ni Migs, ang boses ay puno ng desperasyon. Inabot niya ang folder na naglalaman ng test. Alam ko na ang lahat. Alam kong sila ang mga anak ko. Pinanliitan siya ng mata ni Gaby. At ano ngayon, Migs? Ngayon ka magpapakaama? Saan ka nung gabing halos mga anak ako sa daan? Saan ka nung kailangan kong magtrabaho ng doble para lang may pakain sa mga anak ko? Nasaan ka nung namatayan ng lagnat si Marco dahil wala akong pambili ng gamot? Ang bawat tanong ay parang suntok sa dibdib ni Migs. Ramdam niya ang galit, ang sakit, at ang pagkadismaya sa boses ni Gaby. Wala kang karapatan. Hindi mo sila pwedeng kunin sa akin. Hindi ko sila kukunin, Gaby. Gusto ko lang na maging parte ng buhay nila. Gusto kong bumawi sa mga nawalang taon, pakiusap ni Migs, halos lumuhod na sa harapan niya. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ko alam na may mga anak tayo. At naniniwala ako na may malaking miskalkulasyon o misunderstanding sa pagitan natin noon. Miskalkulasyon? Misunderstanding? Migs, sinong niloloko mo? Pinili mo ang iba. Pinili mo ang pamilya mo. Huwag kang magkunwari na hindi mo ako iniwan. Malamig na sabi ni Gaby. Narinig ni Migs ang tunog ng bus na dumarating. Nagmamadali si Gaby na isakay ang mga bata. Niyakap niya sina Maya at Mateo. Mama, okay lang po kayo? Tanong ni Maya, nakita ang pag-iyak ni Gaby. Pinunasan ni Gaby ang kanyang luha at mumiti ng pilit. Anak, okay lang si Mama. Sumakay na kayo. Habang sumasakay ang mga bata, hindi na iwasan ni Migs na titigan sila. Nakita niya ang mga mata ni Maya na may kislap ng katalinuhan, ang ngiti ni Mateo na kasinggaan ng kanyang puso, at ang peklat ni Marco na patunay ng kanilang koneksyon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi kayang ipaliwanag. Hindi niya nakita ang unang ngiti nila, ang unang hakbang, ang unang salita. Lahat ng iyon ay nawala sa kanya. Please, Gaby. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pakiusap ni Migs. Wala nang pagkakataon, Migs. Tapos na tayo. At ang mga anak ko, hindi sila ang tulay para sa pagbabalik mo sa buhay ko, malamig na tugon ni Gaby. Tumalikod siya at naglakad palayo, papunta sa kanyang trabaho. Hindi sumuko si Migs. Sa buong araw, ginugol niya ang kanyang oras sa paghahanap ng mga bakas ng nakaraan. Sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan nila noon, mga kakilala, kahit sino na maaaring may alam sa dahilan ng biglang paglisan ni Gaby. Pero lahat ng sinubukan niya ay nauwi sa wala. Walang nakakaalam kung bakit biglang nawala si Gaby. Kinagabihan, habang nasa hospital, nag-iisip si Migs ng susunod niyang gagawin. Gusto niyang magpaliwanag kay Gaby, gusto niyang bumawi sa mga anak niya. Ayaw niyang mawala sila sa buhay niya, lalo na ngayong nalaman niya ang buong katotohanan. Biglang nag-ring ang cellphone ni Migs. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, si Doña Consuelo. Sumagot siya. Miguel, kumusta na ang trabaho mo? Nababalitaan ko na naman na may kausap kang babae. At isa lang siyang commoner, matalim na sabi ni Doña Consuelo. Hindi ka ba natuto sa nakaraan? Ang Santiago Hospital ay nangangailangan ng tagapagmana. At kailangan mo ng asawang makakatulong sa iyo sa lipunan. May pupuntahan tayong event sa susunod na linggo, ipakikilala kita kay Atty. Melissa Ramos. Napapikit si Migs. Nay, please. Hindi po tungkol dyan ang problema ko ngayon. Iyan ang problema mo. Ang pangalan natin, Miguel. Hindi mo ba naiisip kung anong sasabihin ng mga tao? Isang doktor na may anak sa labas? Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng pagkabahala at galit. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag mong sirain ang pangalan ng iyong ama at ang alaala ng iyong kapatid. Pinatay ni Migs ang tawag. Nanindig ang balahibo niya. Ang kanyang ina. Ang pagtatago. Ang pagkawala ni Gaby. Biglang nagkaroon ng koneksyon ang lahat sa isip niya. May kakaiba. May mali. Siya tatay ba ako? Ang tanong ni Migs na umalinggaw sa kanyang isip.
Hindi iyon ang tanong. Ang tanong ay, paano nangyari ang lahat ng ito? Marahil, ang kanyang ina ay mas malaki ang kinalaman kaysa sa inaakala niya. Hindi na mapakali si Gaby. Simula nang tanggapin niya ang mensahe mula kay Migs, alam niyang hindi na magiging normal ang buhay niya. Ang pagtatago niya ng 5 taon ay parang bula na unti-unting nawawala. At ang pinakakinakatakutan niya ay mangyayari na, ang pagkawala ng mga anak niya sa piling niya. Ang tsismis ay parang apoy na mabilis kumalat. Hindi nagtagal, kumalat sa lugar nila ang balita tungkol sa isang doktor na may 3 anak na triplets. Kahit hindi diretsong binabanggit ang pangalan ni Migs, sapat na ang mga pahiwatig para magsimulang magbulungan ang mga kapitbahay at kakilala. Sa tuwing lumalabas si Gaby para mamili o ihatid ang mga bata sa eskwela, ramdam niya ang matatalim na tingin, ang mga bulungan at ang mapanuring tingin ng mga tao. Uy, tingnan mo. Ang swerte niya, mayaman ang ama ng mga anak niya, bulong ng isang babae sa kabilang kanto. Swerte. Bakit niya iniwan noon? Siguro may tinatago, sagot naman ng isa pa. Napakuyom ang kamao ni Gaby. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Pero alam niyang wala siyang laban sa bibig ng mga tao. Ang tanging magagawa niya ay magpakatatag para sa mga anak niya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Gaby sa bakery, may dumating na isang matikas na lalaki, may suot na mamahaling suit, at may kasamang 2 bodyguard. Lumapit ito sa counter. Ikaw ba si Gabriela Reyes? Tanong ng lalaki, ang boses ay mayabang at puno ng otoridad. Ako nga po. Ano po ang kailangan nyo? Sagot ni Gaby, kinakabahan. Ako si Achoy. Ramon de la Cruz, abogado ng pamilya Santiago. Pinapunta ako ni Doña Consuelo Santiago para makipag-usap sa iyo, sabi ng lalaki at inilahad ang kanyang business card. Halika, may pag-uusapan tayo sa labas. Lumabas si Gaby, ang puso ay kumakabog ng malakas. Dinala siya ni Achoy Mon sa isang kalapit na coffee shop. Pagkaupo nila, agad na inilabas ng abogado ang isang folder. Diretsuhin na natin, Binibining Reyes. Alam namin ang tungkol sa mga bata. At alam kong may balak kang gamitin ang mga iyon para makakuha ng pera mula sa pamilya Santiago, diretsong sabi ni Atty. Mon, ang tingin ay mapanuri. Nagulat si Gaby. Ano po ang sinasabi niyo? Hindi ko po sila ginagamit. Mga anak ko po sila. Pirmahan mo ito. Inilabas ni Atty. Mon ang isang kontrata. Ito ay kasunduan kung saan tatalikuran mo ang lahat ng karapatan mo sa mga bata kapalit ng malaking halaga. Hindi ka na manggugulo sa buhay ni si Santiago. Hindi ka nalalapit sa kanya. At hindi mo na ilalantad ang pagkakakilanlan ng mga bata sa publiko. Nanlaki ang mga mata ni Gaby. Pera. Para ipagpalit ang mga anak ko. Hindi ko gagawin iyan. Ano ba sa tingin niyo ako? Hindi ako gold digger. Makakakuha ka ng sapat na pera para mabuhay ng marangya. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Ang mga bata ay ililipat sa pangangalaga ng pamilya Santiago at bibigyan sila ng magandang kinabukasan na hindi mo kayang ibigay, pilit ni Atty. Mon, ang boses ay puno ng paghamak. Galit na galit si Gaby. Hindi ko kailangan ang pera nyo. Ang kailangan ko lang ay ang mga anak ko. At hindi ko sila ipagpapalit sa kahit anong halaga. Tumayo si Gaby. At isa pa, bakit kayo ang nakikipag-usap sa akin? Bakit hindi si Migs? Kung talagang nagmamalasakit siya sa mga anak niya, siya ang dapat na humarap sa akin. Ngumisi si Achoy. Mon. Si E.A. Santiago ay abala sa kanyang karir. Hindi siya dapat abalahin sa mga ganitong bagay. At isa pa, mas makabubuti kung hindi na siya makikipag-ugnayan sa iyo. Baka mas lalong gumulo ang sitwasyon. Lalo lang naguluhan si Gaby. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ayaw ipaglapit ni Atty. Mon sina Migs at ang mga bata. May kakaiba sa mga kilos niya. Ang mga salita ni Atty. Mon ay tila may gustong itago, may gustong pigilan. Naalala niya ang biglang pagbabago ng Migs noon. Ang pagdududa niya sa pagmamahal ni Migs. May bumubulong sa isip niya na hindi ito ang buong kwento. Atty. De la Cruz, hindi ako pipirma. At hinding-hindi ko ibibigay ang mga anak ko. Lumaban ako ng mag-isa sa loob ng 5 taon, at patuloy akong lalaban, matigas na sabi ni Gaby.
Tumalikod siya at naglakad palayo, pabalik sa bakery. Habang naglalakad, may isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Naalala niya ang huling sulat na natanggap niya mula kay Migs bago siya umalis ng Manila 5 taon na ang nakalipas. Ang sulat na iyon ang nagpatunay sa kanya na iniwan siya ni Migs. Ngunit bakit ngayon ang mga salita ni Atty. Mon ay tila sumasalungat sa alaala niya? Hindi ba't sinabi niya na ayaw na niya sa akin? Hindi ba't sinabi niya na pinili niya ang pamilya niya, bulong niya sa sarili? Pero bakit parang may mali? Kinabukasan, habang naglilinis ng mga lumang gamit sa kanyang apartment, nakita ni Gabby ang isang lumang kahon. Doon nakatago ang mga alaala niya kay Migs. At sa ilalim ng mga litrato at munting regalo, nakita niya ang isang gusot na sobre. Ang sobre na naglalaman ng huling sulat ni Migs. Kinabahan si Gabby. Kinuha niya ang sulat. Binuksan niya. At doon, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at galit. Hindi ito ang sulat na inalala niya. Hindi ito ang sulat na nagpasira sa puso niya. May kakaiba sa sulat na ito. May bahagi na hindi niya natandaan. At ang pirma ay tila hindi kay Migs. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi ito totoo. Nanginginig ang mga kamay ni Gabby habang hawak ang lumang sulat. Hindi ito ang sulat na bumali sa kanyang puso. Ito ay mas malalim, mas masakit. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na bumabaon sa kanyang alaala. Nakasaad dito ang mga linyang, mas mabuti na magkahiwalay tayo. Hindi mo ako deserve. Ngunit may bahagi sa gitna, isang talata, na tila bagong idinagdag. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pamilya, at pagtupad sa mga tungkulin, na nagpahiwatig na si Migs ay mayroon ng ibang pinili. Ang pirma. Hindi ito ang orihinal na pirma ni Migs. May pagdududa sa kanyang puso, kinuha niya ang isa pang lumang sulat mula kay Migs, ang isa na ipinadala nito sa kanya noong nag-aaral pa sila, at inihambing ang mga pirma. Kitang-kita ang pagkakaiba. Nag-init ang ulo ni Gabby. Hindi lang siya iniwan. Siya ay nilinlang. Pinagtaksilan. At ang taong nasa likod nito ay hindi lang basta isang estranghero. Ang bigat ng pagkabigla ay bumalik sa kanya, kasama ng matinding galit. Ang 5 taon ng paghihirap, ng pagdadalamhati, ng pagsisikap na mag-isa, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kinuha niya ang cellphone niya. Hinanap ang numero ni Atty. Ramon de la Cruz. Kailangan niyang harapin ang lalaking ito. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon din. Gabby, bakit ka tumatawag? Ang boses ni Atty. Mon sa kabilang linya, tila nagtataka. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Sa coffee shop kung saan tayo nag-usap kahapon, diretsong sabi ni Gabby, ang boses ay matigas. Pero Gabby, wala na tayong pag-usapan. Wala. Sa tingin mo wala? Kung hindi ka pupunta ako sa opisina mo. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan, pagbabanta ni Gabby. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Atty. Mon. Okay, sige. Magkita tayo doon sa loob ng 1 oras. 1 oras lang ang binigay ni Atty. Mon, pero bawat minuto ay parang 1 oras na nagdaan. Pakiramdam ni Gabby ay sasabog siya sa galit. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagbihis at lumabas, dala ang 2 sulat at ang matinding determinasyon na malaman ang buong katotohanan. Pagdating niya sa coffee shop, naroon na si Atty. Mon. Nakaupo ito sa sulok, mukhang kalmado. Ngunit nakita ni Gabby ang kakaibang kaba sa mga mata nito. Walang paligoy-ligoy, inilabas ni Gabby ang mga sulat at inihagis sa mesa. Ano ito, Atty. De la Cruz? Ano ang mga ito? Tanong ni Gabby, ang boses ay nanginginig. Ang sulat na ito ang nagpasira sa buhay ko. Ito ang dahilan kung bakit ako umalis. Pero hindi ito ang sulat na isinulat ni Migs. Alam kong peke ito. Nagulat si Atty. Mon. Ngunit mabilis itong nakabawi. Gabby, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari. Ang pirma. Ang salita. Hindi kay Migs ang lahat ng ito. May binago kayo. May tinago kayo. Halos pasigaw na si Gabby.
Sabihin mo ang totoo. Sino ang nasa likod nito? Si Doña Consuelo ba? Nagbago ang ekspresyon ni Atty. Mon. Mula sa pagiging kalmado, naging alerto ito. Gaby, mas mabuting manahimik ka na lang. Hindi mo gustong kalabanin ang pamilya Santiago. Kinalaban niyo na ako. Kinalaban niyo ako sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, iniisip kong iniwan ako ng taong mahal ko. Iniisip kong nag-iisa akong magpapalaki sa mga anak ko. Tapos ngayon, malalaman kong lahat ito ay kasinungalingan. Ang luha ay nagsisimula ng bumagsak sa pisngi ni Gaby, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Sabihin mo, Atty. De la Cruz. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Doña Consuelo ba? Napabuntong hininga si Atty. Mon. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Gaby. Alam niyang hindi ito magpapatinag. Si Doña Consuelo ang nag-utos. Ayaw niya sa iyo para kay Migs. Para sa kanya, hindi ka karapat-dapat para sa kanyang anak. Sisirain mo lang daw ang pangalan ng pamilya Santiago. Napasapo si Gaby sa kanyang bibig. Nagulat siya, ngunit hindi na rin siya gaanong nagtaka. Ang mga hinala niya ay nagkatotoo. At bakit mo ginawa? Dahil sa pera? Dahil sa kapangyarihan? Trabaho lang, Gaby. Trabaho lang. Sumunod lang ako sa utos, sagot ni Atty. Mon, umiiwas ng tingin. Trabaho. Ang pagsira sa buhay ng ibang tao ay trabaho. Sumigaw si Gaby. Ang ilang tao sa coffee shop ay nagsimula ng lumingon. Kung ganon, sisiguraduhin kong hindi mo na magagawa yan sa iba. Ilalantad ko ang lahat. Malalaman ng buong Pilipinas ang ginawa nyo. Tumayo si Atty. Mon, tila natataranta. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, Gaby. May mga koneksyon si Doña Consuelo. Kaya niyang sirain ang buhay mo. Sinira na niyo. Sinira niyo na ang buhay ko. Pero ngayon, ako naman ang sisira sa inyo. Binuhat ni Gaby ang mga sulat. At ngayon, pupuntahan ko si Doña Consuelo. Malaman na niya ang galit ng isang ina. Nanginginig si Gaby habang papalabas siya ng coffee shop. Hindi lang siya galit, siya ay nasaktan. At ang sakit na iyon ay nagbunsod sa kanya ng isang matinding determinasyon. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang dangal, at higit sa lahat, ang kanyang mga anak. Walang sino man ang makakapagtago ng katotohanan sa kanya. Hindi ko hahayaan na sirain niyo ang pamilya ko, bulong niya sa sarili, habang humahakbang siya palayo. Ako mismo ang magbabayad sa inyo. Hindi ko hahayaan na saktan niyo ang mga anak ko. Nagmamadali si Migs. Simula nang magkausap sila ni Gaby sa telepono at maramdaman niya ang matinding galit nito, may nagbago sa kanya. Alam niyang may tinatago si Gaby, at alam niyang may malalim na dahilan sa likod ng pagbabago ng kanyang dating kasintahan. Paulit-ulit sa isip niya ang huling sinabi ni Gaby na, ikaw ang nang iwan, Migs. Nagkaroon siya ng kutob na ang ina niya, si Doña Consuelo, at si Atty. Mon ay may kinalaman dito. Sinubukan niyang tawagan si Gaby, pero hindi ito sumasagot. Nagpadala siya ng mga text messages, pero walang reply. Nagpunta siya sa apartment nito, pero hindi siya pinapasok. Para siyang nakaharap sa isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang dating Gaby na malambing at madaling kausap ay tila naglaho na at napalitan ng isang babaeng puno ng galit at pagtatago. Sa ospital, halatang wala sa sarili si Migs. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang nagsusulat ng prescription. Napansin ito ng isa sa mga kasamahan niyang doktor. Doth Migs, okay ka lang ba? Mukhang puyat ka yata, tanong ng kaibigan niyang si Carla. Okay lang, Dossie. Marami lang iniisip, sagot ni Migs, pilit nang umingiti. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang kakaibang pag-ugali ng kanyang ina at ni Atty. Mon. Simula nang malaman ni Doña Consuelo ang tungkol sa mga bata, lalo itong naging strikto at mapilit. Lagi itong nagpapaalala sa kanya tungkol sa kiresponsibilidad sa pamilya at sa ipangalan ng Santiago. Isang hapon, habang naglalakad si Mig sa hallway ng ospital, narinig niya ang boses ni Atty. Mon mula sa office ng kanyang ina. Huminto siya at nakinig. Doña Consuelo, huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko na si Gaby. Hindi siya papayag sa kontrata.
Pero hindi po iyan problema. May iba pa tayong paraan para hindi na siya makalapit kay Migs, sabi ni Atty. Mon. Sigurado ka ba, Ramon? Hindi ko kayang ipagsapalaran ang pangalan ng pamilya Santiago. Lalo na ngayon na nakabalik na ang babaeng iyon sa buhay ni Miguel, sagot ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng pagkabahala. Huwag po kayong mag-alala, Doña Consuelo. Ako na ang bahala. Walang makakaalam ng anumang lihim, pagtiyak ni Atty. Mon. Kumulo ang dugo ni Migs. Lihim? Anong lihim? May tinatago sila sa kanya. May koneksyon ito sa biglang pagkawala ni Gaby. Ang mga hinala niya ay unti-unting nagiging katotohanan. Kinagabihan, habang nasa bahay, sinubukan ni Migs na kausapin ang kanyang ina. Nay, anong pinag-uusapan niyo ni Atty. Mon? Tungkol ba iyan kay Gaby? Tanong ni Migs. Wala kang pakialam, Miguel. Mga business matters iyon. Hindi mo dapat pinag-iisipan ang mga bagay na hindi para sa iyo, malamig na tugon ni Doña Consuelo, umiiwas ng tingin. Nay, bakit po ba ayaw niyo sa kanya? Bakit po ba ayaw niyo sa mga bata? Tanong ni Migs. Dahil hindi siya nararapat para sa iyo, Miguel. Isang simpleng babae lang siya. Sisirain niya ang pangalan ng pamilya Santiago. Kung nabubuhay pa sana ang kapatid mo, hindi niya sana hahayaan na mangyari ito. Sigaw ni Doña Consuelo, at lumabas na ito ng silid. Naiwan si Migs na nag-iisip. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lena ay laging ginagamit ng ina niya para manipulahin siya. Alam niya na ang pagkamatay ng kapatid niya ang pinakamalaking kahinaan niya, at ginagamit iyon ng ina niya para kontrolin siya. Pero ngayon, may iba na siyang nararamdaman. Ang mga lihim, ang pagtatago, ang pagbabago ni Gaby. Lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. May mali, bulong niya sa sarili. At kailangan kong malaman ang lahat. Kinabukasan, habang nagmamaneho siya papunta sa ospital, nagring ang cellphone ni Migs. Ito si Atty. Mon. Dosi, may emergency meeting po tayo sa opisina. Kailangan nating pag-usapan ang kasal mo kay Melissa Ramos, diretsong sabi ni Atty. Mon. Napakuyom ang kamao ni Migs. Atty. Mon, hindi ito ang oras para pag-usapan ang kasal. May mas mahalaga akong inaasikaso ngayon. Mas mahalaga? May mas mahalaga pa ba kaysa sa reputasyon ng pamilya Santiago at sa kinabukasan mo? Nakausap ko na si Melissa at gusto na niyang mag-set ng date. Kaya mo bang baliwalain ang pagkakataon na ito? Ang pagsasama ng dalawang maimpluwensyang pamilya ay makakatulong sa iyo at sa iyong karir. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang babaeng hindi naman sigurado kung ano ang gusto. Naputol ang tawag. Nanatili si Migs na tulala. Isang babaeng hindi naman sigurado kung ano ang gusto. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magduda sa lahat. Ngunit sa gitna ng pagdududa, may isang bagay na nagpakulo sa kanyang dugo. Ang paraan ng pananalita ni Atty. Mon. Ang pagmamadali. Ang pagiging agresibo. May isang bagay na mali. At alam niya na ang sagot ay nasa mga lihim na pilit itinatago mula sa kanya. Nakasiguro ka ba sa desisyon mo, Migs? Tanong niya sa sarili, habang ang sasakyan niya ay dahan-dahang lumiko. Dahil ang desisyon mo ang magpapasya sa kinabukasan ng mga anak mo. Hindi na nakapagtimpi si Migs. Ang mga salita ni Atty. Mon sa telepono at ang narinig niyang pag-uusap nila ng kanyang ina ay nagpatunay sa kanyang hinala. May isang bagay na malaki ang itinago mula sa kanya at ito ay direktang konektado sa pagkawala ni Gaby at sa biglang paglitaw ng kanyang mga anak. Ang pakiramdam ng pagkabigo at pagtataksil ay lumalaki sa bawat paghinga niya. Agad siyang dumiretso sa opisina ni Atty. Mon. Hindi siya kumatok. Binuksan niya agad ang pinto. Naabutan niya si Atty. Mon na may kausap sa telepono. Nang makita siya, agad nitong ibinaba ang tawag. Migs, bakit ka nandito? May appointment ka ba? Tanong ni Atty. Mon, halatang nabigla. Wala akong appointment. Nandito ako para malaman ang totoo. Ano ang pinagtataguan niyo sa akin, Atty. De la Cruz, diretsong tanong ni Migs, ang boses ay matigas at puno ng galit. Wala akong pinagtataguan sa iyo, Migs.
Ano ba ang sinasabi mo? Pilit na pagtanggi ni Atty. Mon, ngunit nakita ni Migs ang kaba sa mga mata nito. Huwag kang magkunwari. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni nanay. Narinig ko ang tungkol sa lihim. Ano ang tinago niyo sa akin tungkol kay Gaby? Tungkol sa mga anak ko. Sumigaw si Migs, halos mabasag ang kanyang boses. Nag-alinlangan si Atty. Mon. Migs, makinig ka. Para sa ikabubuti mo ang lahat ng ginawa namin. Para sa ikabubuti ko? Saan doon ang ikabubuti ko sa pagkahiwalay sa mga anak ko ng 5 taon? Saan doon ang ikabubuti ko sa pag-iisip na iniwan ako ng taong mahal ko? Sabihin mo ang totoo, Ramon. Napakunot ang noo ni Atty. Mon. Nakita niyang hindi siya makakatakas. Fine. Gusto mo ang katotohanan? Si Doña Consuelo ang nag-utos sa akin na gumawa ng paraan para layuan ka ni Gaby. Ayaw niya kay Gaby para sa iyo. Naglagay ako ng false evidence at pinalabas na nagpakasal ka na sa iba. Pinigilan ko ang mga sulat ni Gaby. At sinigurado kong hindi na siya makakabalik sa buhay mo. Bumagsak ang panga ni Migs. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng pagdududa ay nagkaroon ng paliwanag. Pero ang paliwanag na iyon ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ang sarili niyang ina ang nagpahirap sa kanya, ang naghiwalay sa kanya mula sa kanyang mga anak. Hindi. Hindi ito totoo, bulong ni Migs, habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng paglisan ni Gaby. Ang sakit sa mga mata nito noon. Ang kawalan ng pag-asa. Totoo ito, Migs. Ginawa lang namin ang sa tingin naming tama para sa pamilya Santiago. Para sa iyo, sabi ni Atty. Mon, pilit na pinipigilan ang galit ni Migs. Pero hindi na nakinig si Migs. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng opisina, diretsong sa bahay nila. Pagdating niya sa bahay, nakaupo si Doña Consuelo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Nay, sigaw ni Migs, ang boses ay puno ng pighati at galit. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Inangat ni Doña Consuelo ang kanyang tingin. Anong sinasabi mo, Miguel? Tungkol kay Gaby. Tungkol sa mga anak ko. Alam ko na ang lahat. Ang sulat. Ang pagpapakasal ko sa iba. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ginawa niyo ito para paghiwalayin kami. Umagos ang luha sa mga mata ni Migs. Ang matinding sakit ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paano mo nagawa ito sa akin, Nay? Sa sarili mong anak. Sa sarili mong mga apo. Tumayo si Doña Consuelo. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama, Miguel. Hindi siya nararapat sa iyo. Sisirain niya lang ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng pangalan ng Santiago. Reputasyon? Mas mahalaga sa iyo ang reputasyon kaysa sa kaligayahan ng sarili mong anak. Mas mahalaga sa iyo ang pangalan kaysa sa pamilya. Sa mga apo mo. Sumigaw si Migs at sa pagkakataong iyon, parang bata siya na nasaktan ng husto. Namatay si Lena dahil sa aksidente, Nay. Hindi dahil sa pangalan. Ginagamit mo lang ang kanyang alaala para manipulahin ako. Para kontrolin ang buhay ko. Napakagatlabi si Doña Consuelo. Nagulat sa outburst ni Migs. Wala akong natira, Nay. Wala akong natira. Wala akong asawa. Wala akong mga anak sa loob ng 5 taon dahil sa inyo. Sinira niyo ang buhay ko, umiiyak na sabi ni Migs. Lumabas si Migs ng bahay. Hindi na niya kayang manatili doon. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat. Ang pagmamahal niya sa ina, ang respeto niya sa kanilang pangalan, lahat ay naglaho na parang bula. Ang sakit ng pagkatukla sa katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala ni Gaby noon. Agad niyang tinawagan si Gaby. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin ang lahat ng nalaman niya. Gaby. Nalaman ko na ang lahat. Ang lahat ng nangyari sa atin noon ay hindi totoo. Pinaghiwalay tayo, pakiusap ni Migs, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, Gaby. Patawarin mo ako. Ngunit sa kabilang linya, tanging katahimikan ang kanyang narinig. Pagkatapos ay isang tiklik na tunog. Binaba ni Gaby ang tawag. Naiwan si Migs na nakatulala, hawak ang telepono. Ang sakit ay parang milyong karayom na tumutusok sa kanyang puso.
Nawala ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, at ngayon, maging si Gaby ay tila ayaw na siyang pakinggan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ay biglang nawalan ng saysay. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundong ito. Ang lahat ay nawala. Ang mga salita ni Mig sa telepono ay umalinggaw pa rin sa isipan ni Gaby. Nalaman ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Nagdulot iyon ng bahagyang pagkabigla, ngunit hindi niya pinayagang lunurin siya ng damdaming iyon. 5 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan, sa sakit na dulot ng pag-iisip na iniwan siya. Kaya niyang maging matigas. Kailangan niyang maging matigas. Para sa mga anak niya. Ngunit kinabukasan, isang malaking bulaklak at isang sulat ang dumating sa kanyang apartment. Mula kay Migs. Hindi niya binasa ang sulat. Itinapon niya ito sa basurahan. Pero hindi sumuko si Migs. Araw-araw, may darating na bulaklak o isang maliit na laruan para sa mga bata na may kalakip na maikling mensahe ng paghingi ng tawad. Isang hapon, habang pauwi si Gaby mula sa trabaho, nakita niya si Migs na naghihintay sa labas ng apartment building. May hawak siyang mga grocery bags. Naglakad siya papalapit sa mga bata, nakakauwi lang mula sa eskwela. Daddy, sigaw ni Marco at agad na tumakbo palapit kay Migs. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Kumusta ang school, anak? Tanong ni Migs habang buhat si Marco. May kakaibang kislap sa mga mata niya na hindi nakita ni Gaby noon. Isang kislap ng tunay na pagmamahal. Okay lang po, Daddy. May ginawa po kaming drawing sa school, sagot ni Maya at ipinakita ang kanyang obra kay Migs. Pinilit ni Gaby na manatiling matigas. Migs, umuwi ka na. Wala ka dapat dito. Gaby, hindi ako aalis. Kailangan kong bumawi sa mga bata. Kailangan kong bumawi sa iyo, sabi ni Migs at binigay sa mga bata ang mga laruan na dala niya. Nakita ni Gaby ang kagalakan sa mukha ng kanyang mga anak. Ang puso niya ay bahagyang lumambot. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na si Migs ng pang-araw-araw na buhay ng mga bata. Sundo siya sa eskwela, kasama sa paglalaro sa parke, at minsan ay nagdadala pa ng pagkain para sa kanila. Hindi niya pinipilit si Gaby, pero patuloy siyang nagpapakita ng presensya. Isang gabi, habang nagkakape si Gaby sa kanyang kaibigang si Aling Nena, ang may-ari ng bakery, napansin nito ang pagbabago sa kanya. Gaby, hindi ko maintindihan ang pagiging matigas mo sa doktor na iyan. Nakikita ko naman na nagbabago siya. At mahal na mahal niya ang mga bata, sabi ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi niyo po naiintindihan, Aling Nena. Masakit po ang ginawa niya sa akin. 5 taon akong naghirap, sagot ni Gaby, habang nakatitig sa kanyang kape. Alam ko. Alam kong mahirap. Pero hindi ba't mas masakit kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon ang mga bata na magkaroon ng ama? At ang sarili mo na maging masaya? Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa puso ni Gaby. Tama si Aling Nena. Ang mga bata. Sila ang pinakamahalaga. At nakikita niya ang saya sa mukha nila tuwing kasama nila si Migs. Isang araw, bumisita si Migs sa apartment ni Gaby, nagdala ng pagkain. Nag-aalangan si Gaby na papasukin siya, ngunit sa huli ay pumayag din habang kumakain sila, nakita niya ang pagod sa mukha ni Migs. Ramdam niya ang sincerity sa bawat kilos nito. Gaby, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi ko sinasabi na madaling patawarin ako. Pero kailangan mong malaman ang buong istorya, sabi ni Migs, ang boses ay puno ng pakiusap. Alam kong galit ka, at may karapatan ka sa galit na iyan. Pero para sa mga bata, Gaby, kailangan nilang magkaroon ng pamilya. Hindi sumagot si Gaby. Pero sa loob-loob niya, nagsimula siyang mag-alinlangan. Nagsimula siyang makita ang sakit sa mata ni Migs. Ang desperation. At ang tunay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, naupo si Gaby sa living room. Kinuha niya ang sulat na ibinigay ni Migs, ang isa na itinapon niya noon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Binasa niya ang bawat salita. Ang paghingi ng tawad. Ang paliwanag tungkol sa nalaman niya. Ang sakit na naramdaman niya sa pagkatuklas sa katotohanan. Ang pagmamahal niya sa kanya at sa mga anak nila. Hindi niya napigilan ang luha.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit, kundi luha ng kalungkutan at ng pag-unawa. Naramdaman niya ang sakit ni Migs. Ang pakiramdam ng pagtataksil. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Naramdaman niyang may kumakalam sa kanyang puso. Ang pader na matagal niyang itinayo ay unti-unting gumuguho. Ang pagdududa ay naroon pa rin, pero kasama na rin ang isang maliit na liwanag ng pag-asa. Kinabukasan, habang inihahatid ni Migs ang mga bata sa eskwela, sumama si Gaby. Nakita niya ang saya sa mukha ng mga bata habang nakikipaglaro sila sa kanilang ama. Pagkatapos ng school, naglakad silang tatlo pa uwi. Nang makarating sila sa tapat ng apartment, tumingin si Migs kay Gaby. Gaby, pwede bang mag-coffee tayo mamaya? Kahit saglit lang, pakiusap ni Migs. Nag-alinlangan si Gaby, ngunit sa huli ay tumango. CJ. Sa coffee shop ni Aling Nena. Pero saglit lang. Ngumiti si Migs, isang ngiti na matagal nang hindi niya nakita. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Salamat, Gaby. Maraming salamat. Naiwan si Gaby na nakatayo sa labas habang nakikita niyang papasok si Migs sa kanyang sasakyan. Alam niyang ito ay isang maliit na hakbang. Pero para sa kanya, ito ay isang malaking hakbang. Isang hakbang patungo sa pagpapatawad. Isang hakbang patungo sa paghilom ng mga sugat. Hindi mapakali si Migs habang naghihintay kay Gaby sa coffee shop ni Aling Nena. Ito ang unang pagkakataon na pumayag si Gaby na magkausap sila ng mag-isa, nang walang mga bata. Ang bawat minuto ay parang oras na nagdaan. Pinagpapawisan ang mga kamay niya. Ito ang pagkakataon niya para sabihin ang lahat, para magpaliwanag, at para umamin sa lahat ng pagkukulang niya. Nang dumating si Gaby, naupo ito sa tapat niya, ang mukha ay seryoso. Wala siyang makitang galit sa mga mata nito, pero wala rin siyang makitang emosyon. Ito ang pinakamahirap na pag-uusap na gagawin niya sa kanyang buhay. Gaby, salamat at pumayag kang makipag-usap sa akin, simula ni Migs. Alam kong mahirap para sa iyo, lalo na sa lahat ng nangyari. Tumango lang si Gaby. Nalaman ko na ang lahat. Alam kong ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas ay hindi totoo, patuloy ni Migs. Ang sulat na iyon hindi ko iyon isinulat. At ang balita na nagpakasal ako kasinungalingan din iyon. Lahat ng iyon ay gawa ng nanay ko at ni Atty. Mon! Nanlaki ang mga mata ni Gaby. Alam ko na. Nagpunta ako kay Atty. Mon! Inamin niya ang lahat. Napayo ko si Migs. Alam kong hindi ito nagpapababa sa sakit na naramdaman mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Naniwala ako sa kanila. Naniwala ako na iniwan mo ako. Bakit, tanong ni Gaby, ang boses ay mahina. Bakit ginawa ng nanay mo iyon? Dahil sa pangalan. Dahil sa reputasyon. Ayaw kanya para sa akin. Para sa kanya, hindi ka karapat-dapat para sa Santiago, sagot ni Migs, ang boses ay puno ng pait. At ako ay naging bulag. Naging tanga. Mas pinili ko ang kanilang salita kaysa sa pakiramdam ng puso ko. Patawarin mo ako, Gaby. Patawarin mo ako sa pagiging mahina. Patawarin mo ako sa hindi paghahanap sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa mga anak natin. Umagos ang luha sa mga mata ni Migs. Hindi niya kayang pigilan. Ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sakit sa nakaraang 5 taon, ay lumabas sa mga luha na iyon. Niyuko niya ang kanyang ulo. Inabot ni Gaby ang kamay ni Migs at bahagya itong pinisil. Migs! Mahirap. Napakahirap na patawarin ka. Alam mo ba kung gaano ako naghirap sa loob ng 5 taon na mag-isa? Alam mo ba kung gaano kasakit ang bawat araw na nakikita kong lumalaki ang mga anak natin ng walang ama? Alam ko, Gaby. At wala akong araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Wala akong araw na hindi ako nag-isip kung ano ang nangyari sa iyo. Ang pagkamatay ni Lena, ang pagiging kontrolado ng nanay ko. Nawala ako sa sarili ko, sabi ni Migs. Pero ngayon, hindi na. Hindi ko nahahayaan na mangyari pa iyon. Ipapakita ko sa iyo, sa mga anak natin, na karapat-dapat ako. Nakarapat-dapat akong maging ama nila. Kinabukasan, sa isang family gathering ng mga Santiago, may malaking sorpresa si Migs. Naroon ang mga tito, tita at mga pinsan niya.
At syempre, naroon si Doña Consuelo at si Achoy. Mon! Nagulat ang lahat nang dumating si Migs kasama si Gaby at ang tatlong bata. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagulat si Doña Consuelo. Miguel! Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng galit. Nay, kailangan kong sabihin sa lahat ang totoo, sabi ni Migs, ang boses ay matigas ngunit malakas. Hinarap niya ang lahat ng naroon. 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon kami ng misunderstanding ni Gaby. Nagkahiwalay kami. At ngayon, nalaman ko na ang dahilan ng paghihiwalay namin ay dahil may nagplano ng lahat. Nagulat ang lahat. Tiningnan nila si Doña Consuelo at si Achoy. Mon! Si Nanay at si Achoy. Mon ang nasa likod ng lahat. Pinaghiwalay nila kami dahil sa pag-aakala na hindi karapat-dapat si Gaby para sa pamilya Santiago. Ginawa nila ang lahat para magmukhang masama si Gaby, para magmukhang iniwan niya ako, patuloy ni Migs. Pero ang totoo, sinira nila ang buhay naming dalawa. Sinira nila ang pagkakataon ko na maging ama ng mga anak ko sa loob ng 5 taon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo. Miguel! Anong sinasabi mo? Ang totoo, Nay. At hindi ko na kayang itago pa iyan, sigaw ni Migs. Lumuhod siya sa harapan ni Gaby. Gaby, sa harap ng lahat ng ito, gusto kong humingi ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi paglaban para sa atin. Patawarin mo ako sa hindi paghahanap sa iyo. Ngayon, at magpakailanman, ipinapangako ko na poprotektahan ko kayo ng mga anak natin. Ako ang ama nila. At handa akong gawin ang lahat para sa kanila. Niyakap ni Gaby si Migs. Ang luha ay umagos sa mga mata niya. Hindi niya inakala na gagawin ni Migs ang lahat ng ito. Ang pag-amin na iyon, sa harap ng kanyang pamilya, ay nagpakita ng tunay na pagbabago sa puso ni Migs. Ang matinding galit na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang maglaho. Nagulat si Doña Consuelo. Hindi niya inakala na gagawin ito ni Migs. Ang kanyang sariling anak ang naglantad ng kanyang sikreto. Kung iyan ang desisyon mo, Miguel, kung mas pipiliin mo ang isang babaeng ganyan kaysa sa pamilya mo. Wala ka ng ina. At wala ka ng Santiago Hospital, malamig na sabi ni Doña Consuelo, at tumalikod na ito, lumabas ng silid. Ngunit hindi na iyon inalintana ni Migs. Niyakap niya ng mahigpit si Gaby at ang mga bata. Ito ang pamilya niya. Ito ang lahat na mahalaga sa kanya. Nanatili si Migs na yakap si Gaby at ang mga bata. Ang banta ng kanyang ina na tatalikuran siya ay hindi na mahalaga. Ang masakit na katotohanan ay lumabas na. Ang kailangan niya ngayon ay ang pamilyang ito. Ang tunay niyang pamilya. Okay lang ako, Gaby. Hindi ko sila kailangan. Kayo ang kailangan ko, bulong ni Migs habang hinahaplos ang buhok ni Gaby. Ang init ng yakap ni Gaby ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang desisyon ni Migs ay may kaakibat na malaking pagbabago. Nang sumunod na linggo, agad siyang nag-resign sa Santiago Hospital. Isang desisyon na nagulantang sa buong medical community sa Manila. Ang pinakamahusay na surgeon ay umalis sa pinakamalaking ospital sa bansa. Migs, sigurado ka ba dito? Paano ang career mo? Tanong ni Gaby, nag-aalala. Mas mahalaga ang pamilya ko, Gaby. At hindi ko kayang manatili sa isang lugar na puno ng kasinungalingan, sagot ni Migs habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Kailangan kong bumuo ng sarili kong pangalan para sa atin. Para sa mga bata. Nagsimulang magkaroon sila ng mga pagsubok. Ang pag-alis ni Migs sa Santiago Hospital ay nagdulot ng financial strain. Walang malaking sweldo, walang malaking pangalan. Kailangan nilang magsimula sa umpisa. Naghanap si Migs ng part-time work sa mas maliliit na klinika, habang si Gaby naman ay patuloy sa pagtatrabaho sa bakery at naghahanap ng iba pang mapagkakakitaan. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa maliit na apartment ni Gaby, tumingin si Marco kay Migs. Daddy, bakit po hindi na kayo nagtatrabaho sa malaking hospital? Ngumiti si Migs. Dahil mas gusto ni Daddy na kasama kayo. Gusto kong magkaroon tayo ng mas maraming oras. At gagawin ni Daddy ang lahat para magkaroon tayo ng magandang buhay, okay? Niyakap si Migs ng 3 bata. Ang init ng kanilang pagmamahal ay nagpagaan sa lahat ng pagod at pagsubok.
Nakita ni Gaby ang tunay na saya sa mukha ni Migs, isang saya na hindi niya nakita noong kasama pa ito ng kanyang ina. Dahan-dahan, nagsimulang magbago ang kanilang buhay. Nagtulungan sila. Si Migs ay nagtrabaho sa iba't ibang klinika at pumayag mag-volunteer sa mga medical mission para makakuha ng karanasan at bumuo ng koneksyon. Si Gaby naman ay nagbukas ng maliit na online business, nagbebenta ng mga baked goods na gawa niya. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa nila bilang isang pamilya. Gabi-gabi, bago matulog ang mga bata, nagbabasa si Migs ng kwento sa kanila. Naglalaro sila sa parke tuwing weekend. Nagtutulungan sila sa paggawa ng homework. Ang maliit na apartment ay napuno ng tawanan, pagmamahalan at pag-asa. Migs, sabi ni Gaby isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe, matapos matulog ang mga bata. Mahirap ba para sa iyo ang lahat ng ito? Ang pagtalikod sa pamilya mo? Hinawakan ni Migs ang kamay ni Gaby. Hindi madali. Pero hindi ako nagsisisi, Gaby. Ito ang tama. Hindi ko nahahayaan na kontrolin nila ang buhay ko. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan natin. Tumingin si Gaby sa mga mata ni Migs. Nakita niya ang tunay na pagbabago sa kanya. Ang pagiging isang responsableng ama at asawa. Ang pagiging matapang na harapin ang lahat ng pagsubok para sa kanila. Salamat, Migs, bulong ni Gaby. Salamat din, Gaby. Dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. At dahil binigyan mo ako ng mga anak na ito, sabi ni Migs at mumiti ng malawak. Sa isang malaking mall, malayo sa mga mata ng publiko, nakatayo si Doña Consuelo. Nakatingin siya sa isang tindahan ng laruan, kung saan nakita niya sina Maya, Marco, at Mateo na tumatawa habang naglalaro kasama si Migs. Nakangiti si Migs at masaya siyang nakikipaglaro sa mga bata. Napakagatlabi si Doña Consuelo. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang isang bahid ng pagsisisi at pagkainggit. Naglakad siya palayo, dahan-dahan. Ang kanyang matigas na puso ay tila bahagyang lumambot. Ngunit hindi niya pa rin kayang lumapit sa mga ito. Ang pride niya, ang kanyang posisyon, ay mas matimbang pa rin. Sa ngayon, lumipas ang isang taon. Ang maliit na apartment ni Gaby ay naging isang tahanan, puno ng tawanan at pagmamahal. Si Migs, mula sa pagiging isang respetadong siruhano, ay naging isang pangkalahatang manggagamot sa isang komunidad na klinika. Ang kanyang sweldo ay hindi kasing laki ng dati, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay mas totoo at mas malalim. Si Gaby naman, ang kanyang online baked goods business ay lumago, at nakapagpatayo na siya ng maliit na pwesto sa palengke. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang paglaki ni Maya, Marco at Mateo. Lumaki sila na may pagmamahal ng parehong magulang. Si Migs ay naging isang aktibong ama, palaging naroon sa school programs, sa mga laro sa parke, at sa pagbabasa ng bedtime stories. Ang bawat gabi ay isang ritual, kung saan nakaupo ang tatlong bata sa lap niya habang nagkukwento siya tungkol sa mga adventures. Isang araw, nagpasya si Migs na ayusin ang lahat. Gusto niyang magkaroon sila ng isang simpleng seremonya, isang pagpapatunay sa kanilang pagmamahalan at sa pagkakaisa ng kanilang pamilya. Hindi ito kailangang maging magarbo. Ang mahalaga ay ang kanilang mga puso. Inimbitahan nila ang mga pinakamalapit sa kanila, si Aling Nena, ang mga kasamahan ni Gaby sa bakery, at ang ilang matalik na kaibigan ni Migs na nanatili sa tabi niya sa kabila ng pagtalikod ng kanyang ina. Handa ka na ba? Tanong ni Migs kay Gaby, habang nakatayo sila sa harap ng altar na pinalamutya ng simpleng puting bulaklak sa isang maliit na kapilya. Ngumiti si Gaby. Handang-handa na ako. Nagsimula ang seremonya. Habang nagbabasahan sila ng vows, nararamdaman ni Gaby ang bawat salita ni Migs. Ang pagmamahal, ang pagsisisi, ang pag-asa. At sa pagkakataong ito, alam niyang totoo ang lahat. Walang halong kasinungalingan. Miguel Santiago, tinatanggap mo ba si Gabriela Reyes bilang iyong kabiyak upang makasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Tanong ng pari. Tumingin si Migs kay Gaby, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Opo, padre. Tinatanggap ko ng buong puso. At ikaw naman, Gabriela Reyes, tinatanggap mo ba si Miguel Santiago bilang iyong kabiyak upang makasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo?
Tumulo ang luha sa mga mata ni Gaby. Opo, padre. Tinatanggap ko. Pagkatapos nilang magpalitan ng singsing, niyakap ni Mig si Gaby. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ang mga bata ay tumakbo palapit sa kanila, niyakap ang kanilang mga magulang. Ang pamilyang matagal nang pinaghiwalay ay muling nabuo. Sa isang sulok ng kapilya, nakatayo si Doña Consuelo. Nakasuot siya ng itim na damit, ang kanyang mukha ay seryoso. Walang nakapansin sa kanya maliban kay Atty. Mon, na naroon din at nagmamasid mula sa malayo. Nag-alinlangan si Doña Consuelo kung lalapit siya o hindi. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, ngunit ang pride niya ay nananaig pa rin. Ngunit nang makita niya ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga apo, lalo na kay Mateo na kahawig ni Lena, may bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting puno ng pag-asa. Lumapit si Atty. Mon kay Doña Consuelo. Doña Consuelo, handa na po ang sasakyan. Tumango si Doña Consuelo. Ngunit bago siya umalis, dahan-dahan niyang inilagay ang isang maliit na kahon sa upuan na katabi niya. Isang kahon na naglalaman ng mga lumang laruan ni Lena at isang maliit na liham. Para sa mga bata, bulong niya kay Atty. Mon at lumakad na siya palabas ng kapilya. Hindi niya sila nilapitan. Ngunit ang kilos na iyon ay isang senyales ng pagbabago. Pagkatapos ng seremonya, dumiretso ang pamilya ni Migs at Gaby sa isang malawak na parke. Nagtakbuhan ang mga bata, habang naglalakad naman si Migs at Gaby, magkahawak kamay. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito, Migs, sabi ni Gaby, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Ako rin. Pero alam kong ito ang tadhana natin. Ang magkasama, gaano man kahirap ang pinagdaanan natin, sagot ni Migs. Ang pagmamahal natin ang nagbigay sa atin ng lakas na harapin ang lahat. At ang mga anak natin ang patunay ng walang hanggang pag-asa. Nakatingin sila sa mga bata na masayang naglalaro. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Ang kanilang pamilya, na minsan ay gumuho dahil sa kasinungalingan at pagtataksil, ay muling nabuo, mas matatag at mas puno ng pagmamahal kaysa dati. Ito ang kanilang panimula. Isang bagong simula, puno ng walang hanggang pag-ibig at walang hanggang pag-asa.